Let's bring in Sa our News 5 House. correspondent, si Marian Enriquez. Siguro mas matinong kausap to kasi itong kausap namin ngayon. Marian, ano balita dyan? Oo. Maaga nga ulit nag-adjourn or nag-suspend yung session ngayong araw. 30 minutes lang nagtagal yung session. 3:30 nag-suspend na. Kapansin-pansin din kanina kung napansin po ninyo si Deputy Speaker Christine Singson Mihan, agad-agad niyang sinuspend agad Sinabi niya session resumed. Wala pang isang korap. Binang na niya yung gavel session suspended. Tapos matagal na wala yung, kumbaga matagal suspended. Kanina yung session up until nagkaroon lang ng, order of business, yung typical na referral of ng mga kung saang committee, dadalhin yung mga bills. And then ayun, narinig namin, nagulat kami, agad-agad, bigla na lang suspended and bukas nga ulit mag-resume ang session, 3 o'clock ng hapon. At tama nga kayo, kanina may nakausap tayong source. Sinasabi nga na umalis ng Kamara ngayong araw dito premises ng House, si Speaker Martin Romualdez, kasama si Majority Leader Sandro Marcos para pumunta sa Malacanang at ang narinig nga natin na makikipag-usap daw kay Pangulong Bongbong Marcos. Siyempre, tungkol yan sa usapin dito nga sa liderato ng Kamara at ayun nga, meron tayong naririnig na ang sinasabi, tatlo yung pwedeng options. Either magsistay bilang speaker daw itong si Romualdez, leave of absence, or tuluyan magre-resign. At kanina, pinakita rin nga ng isang congressman, yung isang source natin, kung ano yung sa under the rules ng Kamara, yung Section 14, meron doon absence or temporary incapacity. In case nga na magkaroon ng absence, yung kunyari yung speaker ay mag-leave or mawala, pansamantala, yung mga deputy speaker, mamimili sila kung sino nga sa kanila ang hihirangin muna, magiging acting speaker for the meantime. At yun na ang mangyayari. Pwede rin na mag-usap-usap nga yung bawat partido kung sino muna yung ipapalit for the meantime to assume nga yung powers or duties ng speaker. Pero I think you might want to assume na kung sino man ang papalit kay Martin will not be there on a temporary capacity if ever nga may papalit sa kanya. Kasi that basically makes the point fruitless. Magtatanggal ka ng tao tapos maglalagay ng temporary. Di mo muna tanggalin. Saka ngayon Ang lang ako tawag nga narinig nila- yan. Marian, meron bang ano yan? Ang alam ko ba, pwede lang Wala pang mag-leave na president ganyan to. and someone will take over. Kung halimbawa magbabakasyon or something yung nagkasakit, doon lang pwede. Hindi dahil sa ganitong nagkakagulo, magli-leave ka. Ngayon lang ako Tinitingnan nakarinig nga ng natin, ganyan. Yes, unprecedented ito. Tinitingnan din natin kung ano ba yung mga grounds para rito, Kasi may isa tayong congressman nakausap, nangyari na ba ito before? Hindi pa naman daw. Tinanong natin ano ba yung mga rason kung napapayagan para nga pagbigyan itong absence or temporary incapacity. Sa ngayon ay hindi pa rin nila masabi kasi walang specific reasons na sinight nga dito sa House Rules. Pero yun yung aabangan pa natin sa mga susunod na araw. At tama nga kayo, may 4 na matunog na pangalang lumulutang dito nga na sinasabing maaaring either papalit, tuluyang papalit kay Speaker o hahalili lang muna sa kanya. So yun nga, yung mga nabanggit nyo, kapartido mismo ni Pangulong Marcos sa federal, si Isabela, taga Isabela po, si Congressman Boji D, yung Senior Deputy Speaker, taga Lakas CMD naman, kapartido ni Speaker Romualdez, si Congressman JJ Suarez. At gayon din, yung dalawang taga National Unity Party, matunog din daw pong pangalan na Deputy Speaker Ronnie Puno at si Vice Chair APRO Albert Garcia. Okay, pero Marian, Mayan, hindi ano ba yung... nakausap kahit kailan siya, Si Speaker? Kasi simula nung nagkagulo rito, parang hindi ko yata siya nakikipag-usap sa media. Hindi nga, Did hindi you ever natin talk to him? We have been trying to reach out doon sa kanyang opisina, requesting for statements, pero wala nga tayo nakukuha. Sumasagot siya doon sa mga nagkaroon, di ba, ng pahayag or yung pagkakadawit kay Speaker ng mga diskaya doon sa Senate hearing. Sumagot siya doon pero via statement lamang na pinadala ng kanyang opisina. Nakikita natin yung ilang mga pag-meeting or pulong ng Speaker doon sa iba't ibang leaders, chairperson, kunyari kahapon ng bawat komite, nakita natin yon. Kanina mga women naman, mga chair din o mga pinunong congresswomen ng House ay nakipagpulong din siya. So sunod-sunod yung pakipagpulong ng speaker sa bawat leaders dito sa Kamara. This is the second time actually
I mean, yesterday was the second time. Tapos, before that, late last week, di ba, meron din siyang, he met with the party leaders, the leaders of the major political parties. And akala din natin at that time that something was going on because the party leaders were seen entering his chambers, right? So we thought something was up. But Marian, can you clarify one thing for me? Sino ba ang senior deputy speaker? Is it just one? Is it Congressman JJ Suarez? That's it? Yes, tama ka dyan, Regina. Isa lamang, yung Senior Deputy Speaker, si Quezon Representative J.J. Suarez. Siya lang yung nag-iisang Senior Deputy Speaker, tapos may nasa 9 yata or gano'n na mga Deputy Speakers. Because I think in the previous Congress, if I remember correctly, there were a number of senior deputy speakers or no? Or iisa lang? Marami na Parang pwede. maraming Isa lang deputy, yata, maraming isa. deputy speakers, yeah. Isa lang ang senior. Oh, May panahon na Oo, Yeah, depende usually on the- isa lang. 25, may panahon Oo. na less than 10. Dati, Dati, a third of the Isa of lang ang Congress was senior. Maraming deputy Panahon namin, speaker. konti lang eh. Unang nagkaroon ng naiintindihan ko Senior Deputy Speaker, si dating President Gloria Macapagal Arroyo, naging Senior Yeah. Deputy Speaker siya, na-demote to Deputy Speaker, and then hanggang sa nawala na siya ng posisyon. Tapos yung last Congress is si Aurelio Gonzales, yes. yung Senior Deputy Speaker, Si Pampanga Representative. Congressman Don Gonzales, who Tama. has also, I think, been implicated in this Oo. flood control mess, no? There have been some reports that he may be linked to some No, his family owns DM Gonzalez Construction, which is that was proven to have had government contracts. Yeah. Okay, yeah. well, yeah. So In fact, the daughter was listed as one of the 5 Incorporators. legislators who are one of the 5 legislators have direct links to contracting companies of government. And also the vice chairman of the Public Works Committee. Oh. So what about si Congressman Don Gonzales, Marian? Have you seen him at all? Of course, everybody's looking for Congressman Zaldi Co, whom we know is in the US. Pero what about the Anak others? nata ni Dong yung nakaupo. Hindi na siya. Anak ni Dong. Okay. Hindi pa Dong na. Dong is still here. Sa Manila. Yes. Si Saldi ang sa labas. Yes. Pero hindi pa natin ulit nakikita dito sa Kamara nga si dating SDS Dong Gonzales. Pero dati, medyo active siya, no? Kung saan merong event, si speaker, kadalasan nandun din siya. Pero so far ngayon, hindi pa natin siya ulit nakikita dito sa Kamara. Lalo na nga, si Kong Zaldico, na hanggang ngayon, medyo tikom pa rin talaga. Tikom yung bibig at hindi pa rin, no show pa rin dito sa Kamara. Simula nga nung pumutok yung tungkol sa maanomalyang mga ghost at substandard flood control projects. Yeah. Man, I know they don't have to give a reason for suspending the session, but did they give any reason by any chance for suspending after 30 minutes after after convening it? Yeah. We were able to talk to Deputy Speaker Singson Mihan. Tinanong ko, ma'am, ba't napakabilis naman ng session ngayon? 30 minutes lang. Sabi niya, kasi yun lang yung nasa order of business. Mag-refer lang daw sila. Yes. Oo. Referral lang daw ng mga committees or ng mga bills and resolutions saan itatakel, kaninong mga committee mapupunta. At yun lang daw. Kasi wala rin tayong nakitang mga nag-sponsor, first reading, or even nag-privilege speech. Wala rin nakasalang kanina. So napakabilis talaga. Actually, yung ang tagal ng suspend, mas matagal na nakasuspend yung session kesa sa nagkaroon ng referral. Oo. And So actually, medyo kainahinala nga kanina We were actually preparing na something might happen. Tapos nung lalabas na tayo, pupunta na tayo, babalik na tayo sa session, biglang ang bilis nung pagkaka-interject na session, motion to suspend. Boom. that was Suspended na. si Congressman Zia Adyong, who On the- immediately Yes. went up to the podium. On the second day of the week, wala na silang magawa. They need to So, suspend. meron pang isang session Marian, bukas. ang tanong ko, Marian, ay yung mga unsaid. Meron ka ba nararamdaman dyan na intensity? May nararamdaman ka ba dyan na drama? Yun lang yung tanong ko, yung unsaid. Usually kasi yung Things that go unsaid. yan, oo. Yung nararamdaman mo lang, pakiramdam mo lang,
Marian. Ano na lang, Kita mo, nagbubulong-bulungan, no? Kita mo, nag-huddle-huddle. ano no? na lang yung mood Kita dyan? natin, ang kita natin dito si Kong Kiko Barzaga, ang hilig niyang mag-ikot. Tapos kanina nakikipagkwentuhan siya kay Congressman Toby Chanco. So nakita rin natin yon, yung mga nagkukumpulan. Pero yun, actually may nakausap rin tayo na talagang hindi daw nawawala yung threat doon sa speakership. At tuloy-tuloy daw yan, lalo na mula nga doon sa kampo ni na matunog din na pangalan na sinasabing magsa-challenge kay Speaker, sina Bacolod, Congressman Albi Benitez, yan yung grupo nila Congressman Toby Chanco. So tuloy-tuloy daw talaga yung threat. At kaya talagang hindi matahimik kapag session dito nag-aabangan. So bukas, Wednesday, last day ng session for the week, titingnan natin kung may mangyayaring paggalaw. Kasi kung wala pa rin, mukhang sa susunod na linggo ulit mag-aabangan tayo dyan. Tomorrow's the last session of the week. Oo nga. Oo. Ay, yung mga Marian, magsasaka nakakausap kasi. mo ba yung Lumabas si ka ng kuweba, Congressman pumunta Barzaga? ka sa sakahan. Kumusta siya? Yung Ano mga ba yung, magsasaka, ano bang klaseng gano'n lang tao yung siya? daliri nila. Alam nila kung may bagyo eh. Alam nila kung uulan, di ba? Yung gano'n. Yan yung sinasabi ko, yung papakiramdaman mo. Okay. Yung gagaling mo lang, gilaan mo lang. Something's in the air. Wala eh. Alam nila, ay, may bagyo may parating na bagyo. Walang aircon. Oo, di ba? Uy, may LPA Teka, si Ami, tanong mo. Si Pwede Ami, tanong, eh, blue sixth sense. Ami. Hindi, tinatanong ko kung nakakausap ni Marian si Congressman Barzaga. Kumusta ba siya? Kasi it's strange na a congressman has to say na I am not unwell. Ano ba? Actually, Nakakausap mo ba siya? Ano ba siyang klaseng tao? Actually, alam mo ba, sinubukan pa namin siyang puntahan sa kanyang opisina right after ng press ko ng National Unity Party. Nung sinabi nga nila DS Puno na maghahain sila ng ethics complaint laban dito kay Kiko Barzaga. Pinuntahan namin yung opisina niya. Medyo mukhang busy yata si Kong at may iba pang interview. Kaya humingi na lang muna kami ng statement. Alam mo ba kung anong sinabi nung kanyang staff doon, sa group chat namin? Maglalabas na lang daw muna ng interview si Kong Kiko pag siya na ang House Speaker. So, up until now, kanina naman, bigla siyang nagpatawag ng media para magpa-interview. So, yun, may ibang team na kumuha sa atin ng panayam sa panig nga nito ni Kong Kiko Barzaga. Pero kahapon may mga posts din siya. Sinasabi niya nagkakamali lang daw tong si Congressman Puno. He was defending actually kung bakit ganun yung mga statement niya. No, parang kasi nga, di ba may nabanggit pa about maaaring inciting to sedition yung ginagawa niya, gusto mag-amok, kumbaga, i-invite na magkaroon ng gulo, kumbaga. So, yun, may mga, medyo ang paglilinaw nga ni Congressman Puno, tinanong natin, what do you mean by unwell? Tayo na raw tumingin. Ano bang tingin ninyo? Yung video kasi is pressing flesh all over the floor eh. Yes, yes. Yeah. Buti walang babies yan, kundi pati mga babies, sinalikan niya eh. Oo, kaya nga. Parang, kung papanoorin mo, parang sigurado na siya. Pero may kakampi ba siya talaga, Marian? Ano bang balita dyan? Sino bang kakampi niya? Wala tayong masabi. Tinanong natin sino yung mga nakakausap niya. Ang sagot niya sa atin, alam mo kung ano, yun lang daw mga mahilig sa pusa. Hindi tayo makakuha masyado talaga ng detalye doon sa kung sino yung mga nakakausap niya. So, yun ang tanong. Ronald, baka kilala mo yan. Ano ba? Mga congressman Sino? natin. Barzaga. Yung tatay, Baka ano ba kilala mo Sino yan? pa bang ibang mahilig sa pusa? Oo. Pero yung present ko ngayon, ambisyon ko magkaroon din ng ganyang hairdo eh. Yung one length, Wala na, book. hindi umaabot eh. Too late ka na. Hindi umaabot eh. Too late Pero ka na. maganda. Mag-come over ka na yan. Hindi yung kanya, magaling yung Actually, tatay niya na may political sophistication. Conversation is getting more depressing. Sige na, we'll let you go. Marian, thank you so much for your reporting. Live from the lower house, Marian Enriquez, News 5 reporter. Thank you, Pased Marian. na pased.